Ang gagawin nating gupit ay shortcut o rekta na procedure. Gaano daw ba ito katagal? Or gaano daw ba ito kabilis? Ang ginamit ko dyan, zero close, rekta agad, kung hanggang saan yung magiging taas ng gupit na aking gagawin. From the start up to finish, lahat ng procedure na ginawa ko, ang bawat galaw na ginawa ko, hindi siya bababa ng 10 minuto at hindi rin siya tataas ng 15 minutes. Ganyan ako gumawa ng gupit na rektahan na hindi na gumagamit ng clipper guard at diretsuhan na. Nagdedepende yan sa texture ng buhok. May mga buhok na sadyang pwede sa walang clipper guard, lalo na yung mga ganitong klase ng buhok na nakaangat ang tubo. Kung nakabagsak naman tapos kumukulot at dumidikit sa anit, ay hindi po pwede yung mabilisan. Ang sunod na ginawa natin dito, zero open, nakababa yung adjuster. May mga nagko-comment lang sa atin ng mga followers na paano daw ba gumupit ng rekta or hindi na gumagamit ng clipper guard or yung mabilisan. Ito lang, pinakikita ko lang sa inyo na ganito yung aking ginagawang proseso. Hindi ito nire-recommenda sa mga baguhan o sa mga beginners. Napaka-importante pa rin ang paggamit ng clipper guard at step by step para hindi kayo maligaw sa sukat na gupit na inyong ginagawa. Para sa mabilis na proseso, ang nire-recommend ko na gupit na pwede nyong gawin ay high fade. Kasi sa high fade, ay ang inyong pagtansya ay malayo, kumbaga mataas kaya hindi kayo mahihirapan. Ito yung mga gupit na pwede sa mabilisan, sa mga ginagawa, lalo na sa mga barber battle, sa fastest fade, ang ginagawa nila yung matataas na gupit. Ang ine-next ko dyan, mag-overcomb ako, tatanggalin ko yung mga sobrang buhok. Ang video na ito ay tinanggal ko lang yung mga part na hindi na kailangang isama, yung mga pag-ikot or yung sobrang tagal ng pagkuha ng gamit. Pero ang total minutes nito ay hindi bababa ng 10 minuto at hindi rin tataas ng 15 minutes. Normal na galaw lang ang ginagawa ko dito. Kumbaga, ito yung isa sa mga pamamaraan kung paano ka magugupit ng hindi naman matagal at hindi rin naman masyadong mabilis. Sa pagtatanggal naman ng mga dark spot, pwede tayong gumamit ng gunting. At pwede rin tayong gumamit ng thinning scissor. May experience natin yung mga dark spot, lalo na sa may parting likod dahil diyan kalimitan may mga lubog. Kapag may mga lubog na iipon yung buhok, yung dulo, maitim tingnan kasi yung buhok na iipon. Ang resulta, maitim yung dulo, yun yung kailangan nating bawasan para mawala ang dark spot. Kapag ginamitan kasi natin siya ng clipper, pwede siyang mapuwersa yung pagnipis, mahuhuka yun. Kaya mas maganda, gamitan natin ang dulo ng gunting or pwede natin gamitan ng ating thinning scissor. Sa mga nagtatanong ano daw ba yung average ng pagugupit, yung hindi masyadong matagal. Para po sa akin, kapag gusto mong mapaganda yung gupit, hindi naman pinag-uusapan yung tagal or bilis. Ang importante, masatisfy si client sa gupit na iyong ginagawa. Gumalaw ka lang ng normal, gupitan mo ng maayos, at ayusin mo yung gupit na ginawa mo para sa iyong client. Kahit pa yan ay mabilis, kahit pa yan ay matagal, ang importante, customer satisfied, at tingnan mo kung may mga kailangan pang ayusin at wag mo itong bibitawan hanggat hindi maayos ang iyong gupit na ginawa. Next, nilagyan ko siya ng hair pomade. Kaya ko siya nilagyan ng hair pomade para maitaas ko yung unahan niya. At pag nilagyan natin siya ng lineup at nilagyan natin ng side part, okay na, hindi na tayo mahihirapan dahil hindi naman masyadong mahaba yung kanyang buhok. Kaya okay na rin na diretso na natin nalagyan ng hair pomade.
Inahitan ko pala ng pa-slant yung parting ibaba ng kanyang buhok. Hindi ko lang naipakita sa video para matanggal yung mga maliliit na buhok at mas maganda yung pag-fade nito. Lagyan natin ng guhit ng pag-aahitan. Ganyan ang posisyon dapat ng ating trimmer kapag naglalagay tayo ng guhit sa side part. Para kitang-kita natin, wag yung nakaharap, dapat nakabaliktad. Para makita agad natin. Ganon din sa paggawa ng lineup, ganyan din yung tamang posisyon para kita rin natin yung ating pinatatamaan ng talim ng ating trimmer. From 10 minutes up to 15 minutes, makakagawa na tayo ng high fade na sulit na hindi natin ginamitan ng clipper guard. May mga buhok talaga na kailangan mong gamitan ng clipper guard at meron naman na kahit walang clipper guard ay makikita mo yung magandang transition or magandang or yung maayos na pag-blend nito. Pinapaalala ko lang na ang paggugupit ay hindi patagalan, hindi rin pabilisan. Ang importante, maayos yung iyong trabaho, mabilis man yan o matagal. At ang kailangan ay lahat ng kailangan mong ayusin, ay ayusin mo bago mo ito tapusin. Maraming salamat mga kabarberos sa inyong panonood.